Ngayon naman mga ka-RSP, pag-uusapan natin kung posible bang maging inspirasyon ang mga masakit na experience sa buhay. Uy, para mas maging matatag, pwede kaya yun? Alamin natin mamaya yun Dahil aminin man natin o hindi, lahat tayo dumaraan sa mga pagsubok na nagdulot ng sakit, pagkadismaya o pagkabigo. Pero ang tanong, paano nga ba natin ito magagawang stepping stone for growth? Yan ang importante. At para bigyan tayo ng mga payo kung paano natin ito masisimulan, kasama natin si Brian Bonsol, isang life coach. Welcome back, Coach Brian. Good morning, and Good I'm happy to be back. morning. Bryson po pala. Oh, Bryson, okay. Si Brian, kapatid ko. Hello, Brian. Okay. Thank you for the SMS. Naku, naalala ko naman yung tawa mo, Kaya yung love nga, therapy yung natin. yoga. Oo, nakakamiss yun. Pero, Okay. Coach, madalas kasi natin marinig ang linyang turning pain into purpose. Ako, madalas ko marinig naman ay enjoy the pain of loving. Oh. Grabe na Parang ang sakit naman Oo. nun. Meron din naman feel the pain till it hurts no more. Yeah. Oo. Meron naman wala na pala. Sige, paano natin magagawa yung sinasabi nating turning pain into purpose? Yeah, pero pag nandun muna tayo sa pain, hindi muna natin maisip yung purpose eh. Kumbaga kailangan na talaga, yung sinasabi Kaya mo na nga. ma-exhaust muna, Oo. maranasan muna yung pain, ano. So, itong turning pain into purpose, tatlong bagay, ano. So, una, paano ko muna matutulungan yung sarili ko? Okay. Dahil nakakaranas ako ng ganong mga pagsubok o mga sakit o pasakit or suffering, paano ako magiging mabuting tao dahil dito? Kasi hindi pwedeng nakaranas lang tayo ng pain tapos wala na, no? Okay. And tsaka pa dadating yung purpose na, okay, ito yung pinagdaanan ko. In the long run, paano ko ngayon ito magagamit para naman din makatulong ako sa ibang mga tao. So doon papasok yung purpose, na walang nasasayang tayong karanasan. Okay. So, Coach Bryson, doon sa may mga pinagdaraan ng mabigat, ano yung mga first steps na pwede nilang i-undertake para simulan ito? Mhm. So pag tayo may pinagdadaanan, usually kasi yung naiisip kagad natin, kailangan matapos kagad to. Which is good naman, no? Pero karamihan nababypass natin yung karanasan na yon, kaya parang naghahanap tayo ng parang pampamanhid na right away dapat matapos tong pain na to or suffering Escapism. na ito. Oo. So, ang pinakamahalaga pag nakaranas tayo ng hindi maganda sa buhay natin, nakakalungkot, nakakaiyak, talagang pagdaanan natin. Walang shortcut doon kasi yung iba nagso-shortcut doon sa grieving process. So, minamadali, gusto ko agad ma-heal. Maganda naman na nasa healing process tayo, nasa healing journey, pero hindi siya talaga minamadali. What's Kasi gonna happen if mag-shortcut ka? may repercussion yan, no? Mas malala ba yung epekto na pag di mo in-acknowledge? What's gonna happen? So, maganda na i-acknowledge muna natin, kaya dun papasok yung acceptance. Okay, I'm going through this. Okay. Pwedeng kasalanan ng iba, pwedeng self-inflicted, pwedeng kasalanan ko. So, inaamin ko, malungkot ako, may pinagdadaanan ako. Buong-buo kong tinatanggap to, hindi ko siya nire-repress, sinosuppress, hindi ko siya tatakbuhan. Papakiramdaman ko to. At gagawin ko yung lahat ng mga kaya ko kahit unti-unti para makatulong rin sa growth, sa aking healing, para unti-unti makabangon. Ayun, okay. May mga tao kasing ang bilis makarecover. Yung iba naman, mas nahihirapan. May timeline ba para tayo move on, move forward, makaabante? Yeah, magandang tanong yun kasi usually pag tayo nakakaranas ng setback, no, nakukumpara natin yung sarili natin sa iba. Siya, ang bilis niyang maka-recover, ang Buti bilis pa niya. siya. Oo, so delikado yon kasi iba-iba tayo ng pacing, Okay. no? Bakit tayo iba-iba ng pacing? Dahil iba-iba yung environment natin, yung pagpapalaki sa atin, yung mindset natin, yung beliefs natin, no? So, number one, dapat ma-acknowledge natin na iba ako, iba ka sa lahat, no? At Compare iba-iba is yung bad. pacing natin, no? Mas nakaka-pressure, mas nakakadagdag ng alalahanin pag kinumpare natin yung sarili natin sa iba. Kaya nga yung iba, di ba pag nagkakwentuhan, gusto lang na makapag-open up, lumaan, tapos biglang sabihin ng iba, ako nga ganito eh. Ako to moment. Yun. Oo, di ba? Na parang, kaya mo yan. Na tuloy, na-invalidate ka agad, no? So, makinig muna pag kami nagkukwento. Tapos, we get to check na, okay, yung advice ng friend ko na to, makakatulong sa akin. Pero, i-check ko rin yung sarili ko. Ready na ba ako? Yung pacing ko ba?
kung nasaan ba ako ngayon, kaya ko na bang gawin? No, kasi iba-iba yung personality natin, disposition. Okay. Well, turning pain into purpose, yung iba naman, hindi nila alam, ano bang purpose ito? Parang ganun. How do you navigate that? Para ganun yung maging mindset at mahanap talaga nila yung dahilan. Ba't nangyayari ito? Yeah. So sa simula, hindi natin malalaman kung ano kagad yung purpose, no? Marahil ang unang invitation na ay para makawala muna o dun sa kadiliman na yon o gumaan kahit papano, yun, gumaan yung pakiramdam mo, makaranas ka muna ng ginhawa. Yung purpose, makikita mo lang yan pagka medyo nababawasan na yung bigat, no? And usually, in retrospect, no, pag binalikan mo, tsaka lang natin makikita na, yun pala, yun yung aha moment. Pero at the moment, nandun pa tayo sa bagyo, sa eye of the storm, wala pa. Pero napakaganda nun, ano, na pag kami pinagdadaanan tayo, pwede nating itanong sa sarili natin, alam ko may itinuturo sa akin ito, at alam ko dahil sa nararanasan ko, I can also bless other people pagka naikwento ko yung storya nito, behind this, at makakapagpalakas rin ako ng loob ng ibang mga Ang ganda tao. ng mindset na ganun. Oo. Ano yan based on lived experiences. And speaking of that, my question would be, gaano kahalaga syempre yung positive mindset sa pagbangon mula doon sa mga masakit na mga experiences na? So, yun rin yung pumapasok agad sa sarili natin, di ba, na parang dapat positibo tayo sa buhay. Magandang mindset yon. Pero dagdagan natin, aside from positive mindset, maganda, meron rin tayong honest mindset muna. No? Okay. Kasi kadalasan nagiging toxic positivity, pagka puro tayo, dapat ganito, dapat positive. So, nalilimutan natin na kumonekta sa sarili natin na, wait, una tao ako, Oo. may mga pakiramdam ako, Yes. na dapat kong maramdaman, maranasan, present, no? At pagkatapos nun, yung ibig sabihin talaga ng positive mindset ay may pag-asa. Na after all of this, hindi natatapos yung kwento ko, hindi natatapos itong buhay ko dito. Lagi at laging may umaga, lagi at laging may pag-asa. Okay. Dun sa mga taong hirap na maka-move on, maka-move forward sa buhay dahil sa sakit na nararamdaman nila, ano po yung payo nyo sa kanila? Okay, so lagi naman kasi lahat tayo social beings. So ang lagi ko sinasabi, pag hindi natin kaya, pwede tayong humingi ng tulong. At kadalasan yun yung nalilimutan natin. Oo nga, no, pwede pala akong humingi ng help sa mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, no? At pag tayo ay may support system, mag-iiba usually yung perspective natin kasi nga pagka tayo ay down, hindi gumagana ng maayos yung pag-iisip natin. Whereas pagka tayo ay gumawa ng mga paraan, kahit simple lang na okay, 3 days na ako nakahiga, walang gana, sige, tatayo ako, maglalakad ng kaunti o magpapaaraw ako kasi it helps para magbago yung emotion, nakakasaya yun, ano. So may mga different coping mechanisms, kaya pero pinakamahalaga, paano ko matutulungan yung sarili ko kahit kaunti lang, kahit 1% lang, and it helps, no? Tapos nagmumultiply naman yun. Start with a small step. Yes, wala ba tayong therapy? Yun, so magandang tanong din, no? Meron tayong mga life coach, meron Okay. tayong mga psychiatry, psychologist. So ako bilang life coach / soul coach, pag alam ko na medyo mabigat na, I refer them to psychologist na. Tapos yung psychologist na, sila na yung magre-refer kung kailangan na ng medical, na magsuri dito for medication. Naku, si Okay. coach masyado akong pinormal. Yun ang miss ko kasi yung laughing therapy. Baka may ganun tayong laughing therapy for Ayun na, you. wala Si social Nakakagaan. media account si Coach Bryson, baka pwede may mga gustong mag-consult. Okay, so, ayan. So, kung kayo po ay interested, no, na lahat naman tayo gusto maging better yung life natin. So, pwede kayong mag-message lang sa akin. Tapos, may mga different modalities kasi, no, kagaya nga ng laughter therapy or laughter yoga. Tapos, yung sa soul coaching, pinag-uusapan doon yung ups and downs ng life para makita mo on a different perspective yung buhay. Ayun, on that note, Coach Brian, maraming Bryson. salamat. Ay, Bryson, yeah. Kapatid niya daw yung Brian. Oo, nako, Ano hindi si ka ba nakausap Bryson? ng writer? Joke lang. Maraming salamat. Pero magka-followan naman kami sa Instagram. Instagram mo is? Bryson Bonsol. Bryson Bonson. Same goes with the Facebook as Yes, well, sir. di ba? On that Yes, note, bro. thank you so much Thank sa you. mga magandang advice na binahagi niyo sa amin. Sana nagbigay ito ng pag-asa at paalala sa ating mga ka-RSP na may magandang bukas pagkatapos ng bawat pagsubok. Thank you, Coach Bryson. Thank you, Coach Bryson. Salamat po.